Nako, tigil-tigil mo nga yung pagkakargador mo, Ella. Hindi ka magiging masun sa lagay na to. Magiging tinapakang ibabalot si Jaryo kapag namatay ka. Ngiwing puna ni Carding na siyang naghihilot sa likuran ni Ella nung araw na yon. In the slums of Manila, you can find Cinderella Ella Fernandez, ang nag-iisang babaeng kargador sa palengke. Kada umaga, hindi pa man sumisikat ang liwanag ay makikita mo na itong nakasuot ng kanyang usual oversized t-shirt at baggy pants. Nagbubuhat ng kaing ng saging, patatas, isda o seafood, pati iba't ibang klase ng pampalasa gaya ng asin o kung anumang maaaring pagkuhanan niya ng pera. Minsan pa nga ay nagtutubera ito sa kanyang mga kapitbahay. Taga-bomba ng poso, karpentero, taga-ayos ng bubong, tagahugas ng pinggan sa handaan, waitress sa karinderya, kasambahay at kung ano-ano pang trabaho na maaari niyang pasukin basta't marangal. Kasalukuyan siyang nakatambay sa maliit na barbershop ni Carding na kanyang matalik na kaibigan. Napapangiwi na nga lamang siya sa paraan ng paghihilot nito sa mabigat na kanyang kamay. Hindi ako sa pagkakargador mamamatay, Carding, kundi sa paraan ng paghilot mo. Para mo kung ginagawang lasog na tinapap bago mo pa ibalot sa dyaryo. Abay, ikaw na nga ang pinagsisilbihan, mahal na prinsesa. Ikaw pa tong may karapatang magreklamo. Natawa na lamang si Ella sa itinugon ni Carding sa kanya. Papaano'y sumobra yata ang kanyang pagiging masipag kanina at ngayon ay sumasakit na ang kanyang katawan. Hindi naman niya alam na ang pagbubuhat pala ng mahigit pa sa 30 banyera ng iba't ibang klase ng isda ay magdudulot pa rin sa kanya ng sakit kahit araw-araw niya itong ginagawa. Ayaw mo ba talagang pumasok sa ibang trabaho, Ella? Panlalaki ang trabahong pinapasok mo. Bakit hindi ka man lang nag-call center? Mataas ang sahod noon at balita ko naka-aircon pa. Anito, kung kaya ko lamang ay bakit ako magtitiis sa ganito, Carding? Ano man lang ang binatbat ko sa Ingles, gayong elementarya nga lang ang aking tinapos. Anito, saka nagunat. O siya, Carding, maraming salamat sa hilot ah. Mauna na ako. Dugtong pa nito sa kaibigan. Tinanggap naman ni Carding ang inabot ni Ella na 20 pesos. Sabi ko naman sa iyong hindi na kailangan magbaya dahil pare-pareho naman tayo nangangailangan. Mas nakakaangat naman ako sa iyo, Ella. Tumawa siya sa katinapik sa balikat si Carding na tila ba'y sinasabing ayos lamang yun. Katulad nga ng sinabi mo, pare-pareho tayo nangangailangan. Hindi balet, kapag yumaman ako, madadamay ka sa yaman ko, Carding. Dama ang pagod ay naglakad si Ella na tila ba'y walang hanggang pasikot-sikot ng kalsada. Tila lalo siyang napapagod sa tuwing nakikita nito ang sira-sira at pinagtagpi-tagping mga bahay. Ay, hanggang kailan kaya ako magiging mahirap? Bakit ang hirap maging mahirap? Hanggang kailan ako magtitiis sa ganitong buhay? Bulong niya sa sarili. Bangaman hambog at tigasin ang pag-uugali nito na kanyang pinapakita sa mga tao. Hindi nila alam kung papaanong unti-unti na siyang nalulungkot at nawawala ng pag-asa sa kanyang loob-loob. Hindi man lang siya nakakuha ng magandang trabaho para sa kanyang anak. Ngunit lahat ng agam-agam na yon sa sarili, lahat ng mga pagod na kanyang nararamdaman, lahat yon ay tila napawi ng masilayan ng kanyang anak na malakas na kumakanta sa may bintana na kanilang pinagtagpi-tagping apartment. Kinakanta na naman ito ang theme song sa kanyang paboritong pelikula na Cinderella, gawa na kapangalan nga raw ito ng kanyang ina. Naku, napakaingay mo na naman, Ellie. Daig mo pa ang kalapati ni Carding. Natatawang pangaasar ni Ella sa anak upang makuha ang atensyon nito. Nanay! Masayang tawag nito sa kamadaling bumaba sa kanilang kahoy na hagdanan na animoy isang malaking apak na lamang ay babagsak na sa sobrang kalumaan. Kaagad na binuksan ni Ellie ang kanilang kinakalawang na yerong pintuan. Pagkalabas ay nakita agad ito ang inang pawisin, ngunit hindi yun alintana sa kanya. Agad niya itong dinaluhan ng yakap na akala mo'y miss na miss niya ito. Nay, napakaasim mo na. Pag-aasar niya matapos itong amuyin. Aba, ikaw na bata ka ha? Mas maasim ka kaya? Kapwa nagtawanan ng dalawa saka nag-aasarang umakyat ng kanilang bahay sa ikatlong palapag. Libre itong pinapatirahan sa kanila. Gawa na rin ang katandaan ng bahay.
Madalas ay mainit at maalinsangan. Hindi lamang yun, dahil madalas ay naaamoy din ang baho sa labas kahit paanong linis ang gawin ni Ella. Sa papag ay inihanda niya ang kanyang dalang 20 pesos na pansit bato at kanin na kanilang magiging hapunan. Mahirap man ang buhay ay hindi may tatanggi na masaya si Ella at Ellie. Kapwa sila nagmamahalan at parehong kontento sa yapos ng isa't isa. Salungat sa buhay na meron si Ella, si Mash ay ipinanganak na mayaman, gawa ng kanyang magulang na parehong multi-millionaire. Galing nun si Mash sa isang motorcycle drag racing. Bakas pa nga ang galak nito sa kanyang mukha mula sa pagkapanalo ng pagkatakot-takot na 5 milyong pisong pusta. What a lucky day. Bulong niya sa hangin. Sumisipol itong sumalampak sa malambot na sopa upang magpahinga. Iniisip na nito agad kung ano ang susunod niyang pagkakaabalahan. Ngayong nanalo na naman siya sa pagdadrag racing. Pinagpipilian na niya kung papasok ba siya sa horse racing habang nagpapakaluklok sa bar o magku-cruise ship para pagpiestahan ng iba't ibang lahi ng babaeng maaari niyang makasabay sa cruise ship. Kagutom. Bulong nito sa sarili, saka inalabas ang kanyang phone para sana mag-order ng makakain. Maya-maya ay may narinig siyang malakas na hiyaw. Tila na alarma siya roon. Kung hindi siya nagkakamali, ang ina niya yon. Siguradong sigurado siya sa boses ng ina. Kaya naman dali-dali siyang tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng sigaw. Nagtungo siya sa botanical garden ng kanilang bahay na pagmamayari ng kanyang yumaong nakakatandang kapatid na pinangangalagaan na ngayon ng kanyang mga magulang. Doon ay nakita nito ang ama at ina na kapwa magkayakap at malakas na lumuluha. Ano nangyayari? Naguguluhang tanong ni Mash habang papalapit sa magulang. Anak. Halos mapako sa kinatatayuan si Mash nang biglang lumuhod sa kanyang harapan ng ina na may hawak na isang papel. Nakikiusap ako sa iyo, Mash. Inabot ni Mash ang hawak na sulat ng kanyang ina. Kunot noon niyang tiningnan ang petsa na nasa sulat. Binalingan nito ng tingin ng ina na puno ng pagmamakaawa ang mga mata. Ma, hindi ko maintindihan. Litong sagot ni Mash, saka inalalaya ng ginang na tumayo't umupo sa isa sa mga sementadong upuan. Huminahon ka muna, ma. Ang puso mo. Mash, ang kuya mo. Humagulhol na panimula ng ina. May anak ang kuya mo. Si Mino Villatrello ay ang panganay na anak ni Mila at Don Villatrello. Bukod kay Mash ay isa ito sa kanilang inaasahan na magmamana ng kanilang car manufacturing business na umabot na hanggang sa ibang bansa. Kumpara kay Mash, isang rebelde ang datingan. Si Mino naman ay tila natatanging anghel ng pamilya. Mabait ito, mahal ng tao, mapagbigay, mapagmahal at matulungin sa kapwa. Malapit ito sa mga mahihirap sa Maynila. Sa katunayan nga ay nagtayo pa ito ng sariling foundation para sa mga homeless. Hindi man aminin ni Mash ay hindi niya maitatanggi na mas mahal na mga ito ang kapatid niya. Kaya nga nang mamatay ang kanilang pinakamamahal na anak dahil sa hindi inaasahang car accident patungong Maynila, ay ganun na lamang ang pagluluksa ng kanyang mga magulang. Sa puntong hanggang ngayon ay hindi pa rin nila pinapagalaw ang dating kwarto nito. Kung sa papaanong paraan iniwan niya ang kanyang kwarto ay ganun pa rin ang itsura nun hanggang ngayon. Takang-takat, gulong-gulo na napatingin si Mash sa ina nang marinig ang batid nito. Mas imposible naman yata yan kaysa sa paglilinis ng maruming ilog, ma. Hindi nga ako sigurado kung nakatikim ba ang Kuya Mino ng sarap o pumanaw itong birhen. Sagot niya. Sumabat ang ama ni Mash sa kanyang mahinahong boses. Totoo, anak. Nakakalap ito ng sulat. Ilang oras bago pumanaw ang iyong kapatid. Papa, this letter was written 10 years ago. Kulang na nga lang ay mag-bookworm ang sulat na to. Tingnan mo nga't papasa na to sa larawang kupas. Naniniwala ka rito? That's ridiculous. Tumingin ang ina nito sa kanya na namamaga ang mga mata. Pakiusap, anak. Basahin mo kahit saglit lang. Hindi man interesado ay napilitang basahin ni Mash ang sulat na kanyang hawak. Mino, magandang araw sa'yo. Kumusta ka? Nasa mabuti ka bang kalagayan ngayon? Patawad kung hindi ko nasasagot ang mga tawag at pakiusap na makipagkita sa akin, Mino.
Hindi ko man aminin ay alam ko sa sarili kong hindi ko kayang itanggi ang pangungulila ko sa'yo. Sa'yo mga haplos, mga yakap, mga halik at mga hawak. Patawad Mino kung pinagtaguan kita. Kung alam mo lang kung gaano ko kagusto makita ka, malapitan ka, o makausap kang muli. Hindi ko sinasadyang layuan ka. Natakot lamang ako. Natakot akong masabihan at mahusgahan dahil isang kahig at isang tuka lang ako. Habang ikaw ay tila lumalakad na ginto. Natakot akong makarinig ng pangmamaliit sa'yo kung sakali mang piliin mong makasama ako. Natakot ako sa magkaiba nating mundo. Bagaman ilang taon na tayong magkarelasyon, alam kong hindi mo ako kinakahiya. Natakot akong ipagsigaw ang akin ka at sa'yo ko. Natakot akong labis na mahalin ka at matalo sa huli. Dahil lamang sa antas ng pamumuhay na meron tayong dalawa. Para bang langit ka at lupa ako. Para bang diamante ka, habang ako naman ay bato. Ngunit heto ako at sumusulat ng liham sa'yo. Bagaman hindi ko na gustong magkita tayong muli upang makalimutan mo na ang tulad ko. Alam kong hindi ko kakayaning mag-isa to. Hindi man ako humihiling ng sobra sa'yo at lalong hindi kita pinipilit na panindigan ako. Ngunit, tanda mo pa ba ang mga panahong inalok mo ko ng magpakasal at magkaroon ng pamilya kasama ka? Tandaan mo pa ba ang tamis ng ngiti sa iyong labi sa tuwing sinasabi mo kung gaano mo kagustong magkaroon tayo ng supling at ang pangalanan nitong Ellie? Mino, nagdadalang tao ako. Dala ko ang supling na iyong hinihiling. Hindi ako sigurado kung handa ba ako sa magiging desisyon mo pagkatapos mong basahin ang sulat na to. At mas lalong hindi ako sigurado kung tatanggapin mo pa ba ako matapos ang ginawa kong pagtakbo at pagtago sa'yo. Hindi ako humihiling ng sobra-sobra. Isa lamang ang nais ko, Mino. Masela ng pagbubuntis ko at hindi ko alam kung kakayanin ko ang panganganak. Kung sakali mang hindi ko kayanin ang hamon na to, maaari mo bang saluhin ang ating magiging supling at mahalin ito ng habang buhay? Ngayon pa lamang ay nararamdaman ko na ayaw ko man maging negatibo pero hindi ko kayang baliwalain ang nararamdaman kong to. Ano man ang mangyari sa akin, dinarasal kong naririyan ka para saluhin ang pag-aalaga sa anak natin. Huwag mo sanang hayaan na pawiin ng katahimikan ko ang pagmamahal ko sa iyo, Mino. Kung pakikinggan mo lamang ng maigi, pangalan mo ang palaging sinisigaw ng puso ko at palaging ikaw ang tanging lalaking minamahal ko ng ganito. Mahal na mahal kita, Mino. Dear Cinderella. Muling napatingin si Mash sa kanyang ina. Nais niyang matawa dahil sa lagda ng sulat ngunit pinigilan nito ang kanyang sarili para na rin sa respeto sa damdamin ng kanyang mga magulang. Look ma, do you really believe in this letter? Wala man lang address o pangalan ng sino mang sender nito o kaya naman ay contact number. Hindi ba't uso na ang cellphone noong 2014? Daig pa nito ang makatang tumutula. Alam ko anak, alam ko na maaaring isang kasinungalingan nito at isang kathang isip lamang. Ngunit may parte sa akin na naniniwala at malakas ang kutob kong hindi nagsisinungaling ang sino mang nasa sulat na yan. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Mash. Hindi na nagugustuhan ni Mash kung saan patungo ang kanilang usapan sa puntong parang gusto niya nang tumakbo papalayo sa kanyang mga magulang at lumipad na lamang. Alam na alam niya ang kanyang kahinaan. Sa oras na makiusap ang mga magulang ay wala siyang ibang magawa kundi sumunod sa nanaisin ng mga ito. Hanapin mo siya, anak. Kulang na lang ay sabunutan ni Mash ang kanyang sarili. Madalas talaga ay gusto niyang pag-isipang muli ang mga desisyon niya sa buhay. Kung bakit ba kasi niya naisipan na pumayag sa kagustuhan ng magulang niya, ngayong hindi niya naman alam kung saan mag-uumpisa. Tulala siya habang nakatingin sa mataas na bookshelf ng kanyang kapatid. Maya-maya ay isa niyang binuklat ang mga libro ron. This is why I hate books. Bulong niya sa sarili, saka basta na lamang init siya sa sahig ang hawak na libro. Muli siyang nagbukas ng libro. Umaasang baka ay may makuha siyang maaaring maging pagkakakilanlan ng kung sino mang babae na naiwan ng kanyang kuya. Ngunit nakakalahati na yata ang mga libro at wala pa rin siyang nakukuha na kahit anong impormasyon. Ayoko na. Bagot nitong wika, saka nag-dive sa malambot na kama at ibinato ang hawak na libro. Dahilan para mahulog ang isang bagay na galing doon. Napabangon si Mash.
Lalo lamang siyang nabugnot na makita ang mga kalat. Maya-maya ay biglang naningkit ang kanyang mga mata nang may isang tila kakaibang bagay. Suspicious. Bulong niya sa sarili. Mabilis niya itong nilapitan. Tinanggal ni Mash ang takip nun, saka kinuha ang nasa loob. Doon niya natagpuan ang isang box. Ngumiti siya ng pagkalaki-laki na daig pa ang nanalo sa loto. Pagbukas nito ay bumungad agad sa kanya ang isang larawan at mga kagamitan. Gotcha! Ngising bulong nito. Kasunod noon ay nakita nito ang sulat kamay na nasa likod ng larawan. May Cinderella, Manila 2003. Napapanguso na lamang siya. Nakakainis, wala ka mukha rito, pero pwede na yung pangalan. Agad na kumilaw si Mash. Bilang dating shareholder ng isang detective company, ay naging mahirap ang paghahagilap niya sa kung sino ang nasa larawan. Ngunit hindi rin nagtagal ay nakahanap sila ng lead. Mula sa probinsya, buong tiyagang hinagilap ni Mash ang batang nagngangalang Ellie hanggang sa kalagitnaan ng kahirapan ng Maynila. Lugar kung saan dating nakatira ang biological na ina nito. Sabik pa din siyang makita ito kung sino ang kamukha ng bata. Sa isipan niya ay isa itong sweet girl na mahilig sa dress, mahaba ang buhok, maputi at may mahahabang pilik mata katulad ng kapatid niya. Ngunit laking dismaya ni Mash nang makita ang nag-iisang Ellie sa kalagitnaan ng lugar na yon. Patawarin nawa ako ng mga magulang ko, pero parang hindi ko naman yata tanggap to. Panalangin niya sa sarili habang nagpapanggap na isang mahirap, suot ang isang plain blue t-shirt na may kaunting butas at lumang shorts. Mula sa kinatatayuan ay tanaw nito si Ellie na nakikipagrambulan sa mga kapwa niya batang kalye. Marumi ang suot niyang lumang sando at pajama na napakanipis. Sa braso niya nakalagay ang maruruming tsinelas at nakikipag-away ng nakapaa. Bagaman hindi maitanggi ni Mash na kamukhang-kamukha nito si Mino. Taliwas na taliwas ito sa kung anumang nasa isip ko. Bulong niya sa sarili. Tomboy! Sigaw ng isang bata kay Ellie. Tomboy mo mukha mo! Gusto mo sapakan tayo oh! Sigaw naman ito pabalik sa mga kaaway. Dahil doon ay lalong nadismaya si Mash. To all heavens, this is not the niece I'm expecting. She's more of a nephew to me. Napukaw ang atensyon ni Mash nang isang sigawang umawat kay Ellie at sa kaaway nito. Kaagad na nagtakbuhan ang mga bata habang si Ellie naman ay naiwan doon. Bata ka! Nakikipag-away ka na naman! Sita ni Ella na pauwi pa lamang galing sa pagiging taga-igib ng tubig. Nakabusangot naman kaagad si Ellie. Paano? Sinabihan nila akong tomboy, Nainay. Sila kaya unang umaway sa akin. Lalo lamang napakamot sa ulo niya si Mash. This is hopeless. Yun ba'y Cinderella na tinutukoy mo, kuya? Bulong nito. O aba, huwag kang nga sumagot dyan. Kitang-kita ko nga, Ellie. Anong sabi ko sa'yo? Hindi ba't sabi ko'y hindi ka pwedeng makipag-away? Kita mo bang laki ng katawan nun, anak? Naku, kapag pinitik ka nun, lilipad ka talaga. Ang kaninang pagkabusangot ng mukha ni Mash ay nabawasan ng kaunti nang marinig ang sinabing yon ni Ella. Wala siyang taste. Bulong niya. Sabay kunwari ay naglalagay ng plastic bottle sa kanyang sako bilang kalakal. Tuluyan ang naiyak si Ellie. Ang matindi pang ikinailing ni Mash ay kung paano ipinunas ni Ellie ang kanyang maruming kamay sa pisngi nito, dahilan para magkaroon ng itim na marka doon. Disgusting. Muli niyang bulong bago umalis sa lugar na yon. Sa ngayon ay hindi pa niya kumpirmado kung yun nga ba ang nawawala niyang pamangkin, ngunit tila hindi siya makakapayag na ganun ang madatnan ng kanyang ina at ama. Kaya ganoon na lamang ang pagplano ni Mash. Ngayon ay nahanap na niya ang anak ng kanyang kapatid. Ang pangalawang hakbang naman ay ikumpirma kung si Ellie nga ito. Taliwas sa una nitong punta. Bumalik si Mash sa lugar na yon ng malinis. Nakasuot lamang ito ng pink t-shirt na may logo ng kanilang brand campaign kuno at nagsuot ng face mask para walang makakilala sa kanya. Kasama nito ang kanyang mga kasabwat na kasamahan niya sa dating detective company. Dala nila ang sangkatutak na pagkain galing sa isang partnered fast food chain ng kanilang pamilya at humigit kumulang 10 kahon ng laruan. Magandang umaga sa inyong lahat!
Agad namang nagsigawan ng mga tao sa bati ng host na kunwari brand campaign. Lalo na ang mga bata, kabilang na si Ellie na lumitaw sa kung saan. Handa na ba kayo maglaro? Napangisi si Mash sa isang tabi nang makita kung gaano kasabik ang kanyang target nung araw na yon. Kunwaring nag-advertisement lamang ang kanilang ginawa upang gawing makatotohanan ng lahat. Pagkuway nagpalaro sila ng Bring Me upang isakatuparan ng misyon ni Mash. Hindi naman na siya paniguradong mahihirapan dahil game na game rin si Ellie na nakatatlong panalo na. Ito na oh, final na. Ang mananalo nito ay bibigyan ko ng laruan, tsaka ng pagkain at ng 500 pesos. Goods ba? Isang malakas na sigaw ng mga bata ang naging tugon doon. Mukhang game na game naman si Ellie na nilagay pa sa magkabilang braso ang tsinelas upang mabilis na makatakbo patungo sa host. O ito, madali lang. Bring me buhok ko! Agad na nagtakbuhan ang mga bata. Si Ellie bilang competitive, agad siyang nakipag-unahan at hinila pa ang mas nauna sa kanya para hindi siya maunahan pa. Nang makalapit sa host, ay kaagad niyang binunot ang kanyang buhok at ngiting tagumpay naman si Mash dahil hindi lang 10 hibla ng buhok ni Ellie ang kanyang binigay. Mabilis na inabot sa kanya ng detective na kunwaring host ang buhok ni Ellie na agad niyang inilagay sa ziplock bago umalis doon. Sa kabilang banda, normal na araw lamang yon para kay Ella. Hindi pa man sumasabog ang liwanag ay naroon na agad siya sa palengke na nakikipag-agawa ng kaing ng binabang patatas. Hep hep hep! Akin yan! Tabi ka ron! At tungal ni Ella sa kainagawang maliit na kaing ng patatas. Wala na ba? Wala na? Nang makumpirma na yon ang huling kaing ay agad niya itong binuhat sa kanyang uluhan. Nagsimula itong humakbang patungo sa bagsakan nang hindi inaasahan nitong mabangga ang isang lalaking nakasaklay dahilan para mapaupo ito at mabagsakan ng patatas kasama na ang lalagyan. Diyos ko po! Ang lalaki binayayaan ng patatas! Sigaw niya nang makita ang lalaking nakahiga na sa sahig, hindi gumagalaw at mukhang nawala ng malay. Agad na lumapit doon ang isang lalaki na kung saan ay kasamahan ni Mash. Sinuri nito ang ginoong natumba. Agad na kumuha ito ng puting panyo at inilagay sa ulo ng lalaki. Ganoon na lamang ang takot ni Ella nang makita ang dugo roon. He's bleeding. Kailangan natin siyang dalhin sa malapit na ospital. Sasama ka ba? Kilala mo ba to? Agad na nanlaki ang mata ni Ella. Nagtatalo ang isipan kung sasama ba siya o hindi. Ngunit nang muling mapatingin sa lalaki ay wala na siyang nasagot kundi tango. Pigil ang hininga ni Mash habang buhat-buhat siya ng kanyang kasamahan patungo sa sasakyan nito. Ang sakit pala mabagsakan ng patatas. Ano ba naman ang gulong iniwan mo, Kuya Mino? Hindi na nga yata mabilang ni Ella kung ilang santo na ang tinawag niya habang hinihintay na magising ang lalaki. Kailan ba ito magigising? Diyos ko, hinihintay na ako ni Ellie. Kagat-labing sambit ni Ella para namang sinagot agad ang panalangin niya. Dahil unti-unting nagmulat ng mata si Mash na nakatulog na pala talaga. Ramdam niya ang pagsakit ng likuran niya, ngunit mas nanaig sa kanya ang sakit ng pisngi na nahulugan ng pinakamalaking patatas sa kaing kanina. Gising ka na! Gulat na sigaw ni Ella na halos magpatalon kay Mash sa gulat. Bago pa man makapag-react, ay dali-dali na itong tumakbo at tinawag ang doktor na agad naman siyang dinaluhan at i-check si Mash ng pakunwari. Walang kaalam-alam si Ella na ang doktor na yon ay kaibigan ni Mash na kinuntsaba lamang niya. Anong pangalan mo, iho? May pagkakakilanlan ka ba upang malagay namin sa record? Saglit na natahimik si Mash na tila nag-iisip. Maya-maya ay napahawak ito sa ulo. I don't know. I can't remember anything. Who am I? Where's my home? Mash? Mash lang ang naaalala ko. Napasapok sa sariling noo si Ella dahil doon. Hindi naman niya alam na nagkaka-amnesia pala pag mahuhulugan ng patatas. Bakit ganon? May amnesia ka? Sabat ni Ella. Napabuntong hininga naman ng doktor. Kung ganon, sino ang mag-uuwi sa'yo? Saan ka uuwi? Muling tanong ng doktor na pasulyap-sulyap kay Ella. I don't know. Kunwari ay hindi alam ang isasagot ni Mash
Nakulang na lang ay sampalin ang sarili. Humugot ito ng malalim na buntong hininga saka bumalik sa pagkakapikit. Titira na lang muna siguro ako sa kalsada hanggang sa maalala ko kung saan ako nakatira. Sunod-sunod ang pagmumura ni Ella sa isipan dahil nakokonsensya siya sa sinabi ng lalaki. Hep hep! Parang nakakakonsensya naman yata yun. Singit nito sa usapan na itinapat pa ang palad sa mukha ni Mash dahilan para mapaatras ito. Baka ipakulong mo ako sa oras na maalala mo kung sino ka. Una sa lahat, patawad dahil nahulugan kita ng patatas. Pangalawa, may extra pa naman akong kwarto sa bahay kung wala ka matitirhan. Konsensya pa kita pag hinayaan kita. Kunwari nagkunot ng noo si Mash dahil sa sinabi ni Ella. At sino ka naman? Ikaw bang may kagagawan sa akin ito? Hindi mo ba ako babawian ng buhay? Napahawak si Ella sa dibdib na animoy gulat na gulat. Medyo OA yun ah. Hindi ko naman sinasadya na hindi ka makita dahil mabigat ang daladala ko. Nagmamalasakit lang ako, ano ka ba? Kung ayaw mo, madali lang naman akong kausap. Eh di wag, hindi ba? Sa huli ay pumayag si Mash sa gustong mangyari ni Ella. Nang asikasuhin nito ang discharge papers niya, ay lihim na lang siyang napangisi. Mukha namang umaayon ng lahat sa mga pinaplano ko. Bulong niya sa kanyang sarili. Matapos makalabas ni Mash ay kaagad naman niyang isinama pa uwi si Ella. Inaasahan naman ito na ang kanyang titirhan ay hindi kanais-nais at 100% mas hamak sa kanilang mansyon. Ngunit halos malaglag ang panga ni Mash sa lupa nang makapasok na siya ng tuluyan sa bahay ni na Ella at Ellie. Inaasahan ko nang mahirap pa kayo sa daga, pero hindi ko naman inaasahan na mas mahirap pa pala kayo sa ipis. Bulong niya sa sarili habang pinapanood si Ella na pulutin ng ilang mga kalat na ginawa nang nakatulog na si Ellie na sa kakalaro. Hinarap siya ni Ella at napakamot na lamang sa ulo. Pasensya ka na ha, ito lang ang bahay na meron kami. May foam naman sa kabilang kwarto. Naroon din ang ventilador. Kami ni Ellie ay dito na lamang sa kabila. Sanay naman kami sa papag at pamaypay. Ayos lang, wala ako sa lugar para mag-inarte. Labas sa ilong na sambit nito. Inilapag ni Ella ang mesa at doon ay inihain ang biniling pansit kanton at 30 pesos na kanin. Halina't kumain ka muna bago magpahinga nang magkalaman naman yung tiyan mo. Pasensya na at ito lamang ang nakaya kong bilhin. Gustong magreklamo ni Mash doon. Sa paningin niya pa lamang ay hindi na kaagad masarap ang pagkain, pagaman may karamihan ay mukha namang tinipid at walang timpla. Ngunit napatunayan niyang mali siya nang unang paglasap pa lamang niya ay nangibabaw agad ang lasa ng pagkaing ngayon lamang niya natikman. Napatangu-tangu siya. Masarap naman, ayos lang. Hindi na napigilan ni Ella ang sarili na mapatitig sa lalaki. Napakakinis nito at mukhang anak mayaman. Sigurado ka bang taga rito ka? Parang ngayon ko lang kasi nakita ang mukha mo eh. Wala akong maalala. Mash lamang ang naaalala ko. Ganyan ka ba talaga? Tanong muli ni Ella. Kumunot ang noo ni Mash sa agarang segundang tanong ni Ella. Pakiramdam niya'y napakamapagmatsyag ng babae at mahuhuli siya anumang oras. Ang alin? Tanong nito pabalik. Tahimik. Nonchalant ang tawag ng mga batang sosyal na naririnig ko sa kanto. Siguro'y wala akong lakas dahil kagagaling ko lamang sa ospital. Kung sa bagay, kibit balikat na tugon ni Ella. Eh ikaw? Tanong ng binata sa kanya. Ano? Bakit ka nagkakargador? Tanong niya kay Ella na animoy kinikilala para makakuha ng impormasyon. Wala siyang planong magtagal sa lugar na yon. Kailangan niyang mahanap ang sagot sa kanyang katanungan upang makuha na agad niya si Ellie at makabalik na siya sa dating buhay. Ganun talaga kung wala namang pagpipilian. Wala naman akong tinapos kundi elementarya. Bawal mag-inarte ang kagaya ko na isang kahig at isang tuka. Lalo na't may anak akong binubuhay. Sa kabilang banda ay parang biglang nakaramdam ng pagkakonsensya si Mash. Hindi naman pala ganun kasama ang imahe ni Ella kumpara sa kanyang iniisip. May punto ito. Kung siya man ang nasa sitwasyon nito ay ganun din ang gagawin niya. Sigurado akong proud na proud sa iyo ang anak mo. Tila isang haplos sa puso ang sinabing yun ni Mash kay Ella. Bilang isang ina,
Tumatago sa puso niya tuwing may naririnig siyang ganun. Nawawala ang lahat ng pagod niya. Salamat naman kung ganun. Maikli niyang sagot sa binata. Yan papa ng anak mo. Nasa naman? Ilang segundong nahinto si Ella. Sa unang pagkakataon ay may nagtanong sa kanya noon. Kahit nga ang anak nito ay hindi tinatanong kung nasaan ang ama nito o kahit ang matalik nitong kaibigan na si Carding. Pasensya na, masyado na ba akong pakialamero? Maaari mo namang hindi sagutin kung hindi ka komportable. Pagbawi ni Mash nang mapansin ang pagkatigil ni Ella, sa loob-loob ay minumura na nito ang sarili. Nako, hindi. Ayos lamang. Hindi naman nabago ang hit and run sa ganitong mga lugar. Sagot niya na nagpakunot sa noo ni Mash. Anong hit and run? Ang ibig mong sabihin? Natawa naman si Ella dahil sa mukha ni Mash na hindi nakuha ang ibig niyang sabihin. Alam mo yun? Yung bang bang bang. Sabay nagkalaman tapos tumakbo. Malandi kasi ako eh. Lihim na napamura si Mash sa kanyang isip dahil sa kung paano ilarawan ng babae ang salitang hindi siya pinandigan ng lalaking nakabuntis sa kanya. Matapos kumain ay minabuti ng maligo ni Ella. Ang kanilang banyo nga ay walang daluyan ng tubig kaya kinakailangan pa niyang mag-igib. Wala ring ilaw kaya kapakapa na lamang ang kanyang ginawa. Matapos noon ay dumiretso kaagad siya sa kwarto kung nasaan si Ellie. Natawa na lamang siya na makitang hindi pa maayos ang pagkakasabit ng kulambu nito. Hindi pa nga siya nakakahiga ay parang naalimpungatan na agad ang bata na kaagad siyang niyakap. Nay, good morning po. Mahinang tumawa si Ella. Good morning ka dyan. Gabi pa. Matulog ka dyan. Hindi sumagot si Ellie kaya inisip niya na baka natulog itong muli. Sa mga oras na yon ay sinubukan ni Ella na matulog. Ngunit kahit anong gawin niyang pagpikit at pagbaling sa kahit anong sulok ng kama ay tila hindi niya yun magawa. Bumuntong hininga siya. Muli niyang naalala ang sinagot niya kay Mash sa tanong nito. Sa katunayan ay hindi pa niya naisuko ang bataan. Hindi lamang niya kayang tanggapin at sabihin na hindi niya tunay na anak si Ellie, lalo na't napamahal na siya sa bata. Kaya nga si Ellie ay hindi alam yun. Nakatalikod si Ella kay Ellie noon nang marinig nito ang mahihinang bulong ng bata sa sarili. Ellie? Tawag niya dito. Maya-maya ay biglang umiyak ang bata. Ano naman kung wala akong papa? Love naman ako ni Nainay. Sigaw nito na tila may kaaway. Lalo lamang nalungkot ang puso ni Ella. Paano ko ba sasabihin sa bata ang totoo? Kung bakit hindi siya hinahanap ng tunay na ama nito? Kinabukasan ay wala pang liwanag ay nagpiprito na ito ng almusal dahil nakadilihensya ito kaninang 2:00 sa pagkakargador. Nagbuhat kasi siya ng frozen goods at bilang pasasalamat ay binigyan siya ng 1 kilong hotdog at tosino ng may-ari. Narinig naman ni Mash ang ingay na gawa ng pagpiprito, kaya agad siyang bumangon. Sumakit ang kanyang likuran dahil sa tigas ng higaan at halos hindi rin siya makatulog dahil sa mga ipis. Ang aga na naman yan. Bungad ni Mash na halos ikatalo ni Ella sa gulat. Huwag ka namang nanggugulat. Parehong natawa ang dalawa. Naupo si Mash sa timba na walang lamang biskwit saka nagmuni-muni. Iniisip niya ang susunod niyang gagawin sa pinaplano niya. Ella, tawag niya. Tila naman ay may isang hakbang pasulong sa puso ni Ella nang marinig ang pagtawag sa kanya ng lalaki. Bakit? Mas lalong hindi niya inaasahan na bigla itong mauutal. Pwede ba ako sumama sa trabaho mo? Nahihiya na kasi ako eh. Panay na lang ako higa dito. Iyon ang naisip ni Mash para kunin ang tiwala ni Ella upang hindi siya pag-isipan nito ng kung anumang bagay at pagdudahan. Kapag nakuha niya ang tiwala nito ay mas mapapadali sa kanya na sumama na hindi dinadaan sa pilit ang lahat. Nako, hindi mo kakayanin ang trabaho sa amin. Madalas ay mabibigat ang mga kaingat, hindi biro yun oh. Sakit lang. Natigil si Ella sa pagsasalita nang muntik na siyang matumba. Naglalakad kasi siya paatras para sana silipin ang baga ng dekahoy niyang lutuan nang sumabit ang paa sa nakausling kahoy na nasa sahig. Napasigaw na nga lamang siya at napapikit.
Hinihintay ang sarili na matumba, ngunit hindi yun nangyari. Para siyang nakalutang. Naaamoy lamang niya ang mabangong amoy ng lalaking lalaki ng dating. Careful. Namulat sa katotohanan si Ella nang bigla niyang marinig ang wika ng isang matipunong boses na napaka-perpektong accent na parang ibang lahi ang nagsalita. Nagsalubong ang kanilang mga tingin at doon ay tila kapwa may isang malakas na dagungdong ang naramdaman ng kanilang mga puso na nagkakarera sa bilis. Nasalo siya ni Mash. Bumaba ang tingin ni Mash sa kanya at doon niya lamang napagtantong wala siyang suot na bra. Halatang halata din ang kanyang maso na katawan sa matipis nitong sando na palagi niyang suot gawa ng mainit na panahon. Napayakap sa sarili si Ella sa kainalalayan ni Mash na tumayo. Pasensya na. Ang ibig ko sabihin kanina, pwede ka palang sumama sa akin bukas ng madaling araw sa palengke. Tinanggal ni Ella sa kala ng kawali na may lamang hotdog. Tinakpan ito, saka binuhusan ng tubig ang lutuan bago hiyang-hiyang pulang-pulang pumasok sa kwarto nila ni Ellie. Kagat-kagat niya ang daliri. Kulang na lang ay ihumpog niya ang sarili sa pader habang nagbibihis. Samantala, si Mash naman ay bumalik na sa pagkakaupo at napabuntong hininga na lamang habang pinapakiramdaman ang sarili. Napatulala siya sa kawalan nang biglang dumating si Ellie na sobrang dungis pa. Tito Mash! Halos mahulog siya sa kinauupuan nang marinig ang biglang sigaw ng bata na palagi siyang binabati ng ganon. Nang tingnan niya ito, ay tumawa si Ellie ng malakas saka pumanik sa banyo. Nang magmadaling araw ay nauna pa siya kay Ella na mag-ayos ng sarili upang sumama sa pagkakargador. Tuwang-tuwa pa nga si Ella dahil napakaaga raw nitong magising. Sigurado ka bang kaya mo, ha? Baka lumapit ka sa akin at umiiyak mamaya. Pangaasar ni Ella. Abay, kaya mo nga eh. Siyempre ako rin. Basic. Mayabang nitong sagot. Ngunit natanggal yata lahat ng yabang niya nang pagsalpak pa lang ng unang kaing ng bangus ay parang mababali na ang buto niya. Sabi ko naman sa'yo hindi biro ang pagiging kargador. Napasimangot lalo si Mash. Malay ko bang ganun pala kabigat yun? Wala pa akong warm-up. Nabigla lamang ako. Iyan ang sinasabi ko sa'yo Imbis na sabayan ng pangaasar ng babae ay hinawakan niya na lamang ang kamay nito na ikinagitla ni Ella. Bigla namang tumibok ng pagkabilis-bilis ang puso niya at hindi alam kung babawiin niya ba ang kamay o hindi. Itinuro ni Mash ang isang tindahan ng merienda na kanyang nakita. Kain tayo doon. Libre ko na. Naging ganun ang routine nilang dalawa sa loob ng ilang buwang pananatili ni Mash. Hindi na nga napansin nito na halos 3 buwan na pala ang nakalipas. Malamang ay hinahanap na siya ng magulang dahil hindi naman siya nawawala ng ganoon katagal. Pagkatapos magkargador, ay nilibre niya si Ella ng merienda na hindi naman ito tinanggihan. Isang araw, nagsisimula palang umingay ang buong lugar. Good morning! Bati ni Mash kay Ella. Antok na antok pa ito na lumapit sa kanya at sa di mawaring dahilan ay sumandal ito sa balikat ng babae. Pwede bang wag muna tayo magtrabaho ngayon? Gusto ko sanang ilabas kayo ni Ellie. Si Ella ay tila nagulat sa sinabi ng lalaki. Hindi alam kung ano ang isasagot. Sa tanang buhay niya ay maraming nagsubok na umaligid sa kanya ngunit hindi siya naapektuhan. Ngunit sa simpleng mga galawan ni Mash ay tila ba'y para siyang biglang nabibihag. Ha? Saan naman tayo pupunta? Nako, itabi mo yung pera mo, Mash. Kakailanganin mo yan sa future. Ngunit umiling si Mash. Hindi. Gusto kong ilabas kayo ni Ellie para na rin. Pangtanaw ng utang na loob. Ano ka ba naman, Mash? Wala yun, no? Sino bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang? Sa hirap ng buhay ngayon, wala na kaming panahon para sa utang na loob na yan. Nagkibit balikat si Mash. Kahit pa, gusto ko pa rin kayong ilabas mag-ina. Hinawakan nito ang kamay ni Ella na ikinagitla lalo ng babae. Masuyo niya itong tiningnan na tila sinasabing makuha siya sa mga tingin. Pumayag ka na, please. Sa mga sandaling yon ay mukhang nakuha naman si Ella sa pakiusap dahil pagkatapos nilang mag-agahan ay dali-dali na silang pinaligo ni Mash upang maghanda. Inilabas pa nga nito ang biniling damit sa tiyanggi para kay Ella at Ellie na kapwa dress na kulay asul.
Nako, gumastos ka pa. Parang napakahambog ko naman yata para magsuot ng bestida. Komento ni Ella habang pinagmamasdan ng sarili sa salamin. Nakalugay ang buhok nito na hanggang balikat. Basa pa mula sa pagkakaligo. Napatitig na lamang si Mash kay Ella habang pinagmamasdan niya itong nakangiti. Nalalaman niya kung bakit ito ang naging ina ni Ellie. Napakaganda nga naman ni Ella kapag nakapambabae. Tinatabunan kasi ng pang-tomboy nitong suot ang tinatago niyang angking ganda. Hindi, napakaganda mo kaya. Bagay na bagay sa'yo ang napili ko. Puri pa ni Mash na ikinapula ng pisngi ni Ella. Pumunta sila sa isang sikat na mall na noon ay naririnig lamang ni Ella sa palabas. Hindi nga niya alam kung saan kinuha ni Mash ang pinambili nito ng kanilang pagkain sa isang sikat na fast food chain. Matapos kumain ay kaagad silang dumiretso sa arcade na sobrang ikinatuwa, hindi lamang ng bata kundi maging si Ella. Unang beses niyang makapunta sa ganun. Hindi nga alam nito ang magiging reaksyon nang makuha nila ni Mash ang isang stuffed toy sa claw machine. Ang alam lamang niya ay napakasaya niya. Tito Mash! Tito Mash! Salamat po ah! Masayang wika ni Ellie. Buhat-buhat ito ngayon ni Mash at baka sa mukha nito ang pagod at kagalakan. Batang to, walang anuman. Sagot naman ni Mash sa kamarahang ginulo ang kanyang buhok. Kapwa sila na paupo malapit sa dagat na malapit sa mall. Malamig ang simoy ng hangin at marahan lamang ang hampas ng alon. Happy? Tanong ni Mash kay Ella na nakayakap lamang sa stuffed toy habang nakatitig sa dagat. Marahang hinahangin ang kanyang buhok. At sa ganoong eksena ay parang kumikinang siya sa mga mata ni Mash. Sobra. Ngayon ko lamang naranasan ang mga ganitong bagay. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Bumuhos ang luha ni Ella dahil sa tuwa. Bagay na ikinagulat ni Mash. Hindi niya alam ang gagawin lalo na't nakatulog na si Ellie na basta nalang humiga sa buhanginan at inuna ng kanyang hita. Ang nagawa na lamang ni Mash noon ay ngumiti at yakapin si Ella. Huwag ka nang umiyak. I'm glad to be part of your first times. Napatingin si Ella kay Mash. Totoo bang wala kang naaalala? Hindi ko alam kung bakit mo to ginagawa. Pero pakiramdam ko'y may mali, Mash. Hindi kaagad nakasagot si Mash. Hindi niya inaasahan na sasabihin yun ni Ella. Sabi ko na nga ba, hindi ka magaling magtago, Mash. Kung maaari ay sabihin mo na sa akin. Tatanggapin ko. Alam pong darating ang panahon na to. Sa mga sandaling yun ay nakaakbay pa rin si Mash kay Ella. Napalunok na lamang siya nang makita kung paano siya hintayin nitong magsalita. Ella, nais ko lamang malaman mong wala akong ibang intensyon sa inyo. Wala rin ako masamang plano. Tumango si Ella. Alam ko, nararamdaman ko. Sabihin mo na kasi. May pag-aalinlangan na patingin si Mash sa paligid, ngunit sa huli ay bumuntong hininga na lamang siya. Kapatid ko si Mino Villatrelio, ang ama ni Ellie. Napatunayan ko na to sa DNA test. Narito ako para dalhin kayo dahil hindi mo lubos aakalain ang mamanahin ni Ellie galing sa kuya ko Ella. Inaasahan man ay hindi pa rin matanggal kay Ella ang pagkagulat. Akala niya ay mas mababaw na dahilan, ngunit hindi. Kapatid ito na nag-iisang lalaki na binanggit ni Elisa, ang tunay na ina ni Ellie na kanyang matalik na kaibigan hanggang kamatayan. Ano? Hindi ko maintindihan, Mash. Ang kaninang masayang tono nito ay napalitan ng pagkalito. Look, Ella, alam ko, hindi tama ang ginawa ko. Pero kinakailangan kong gawin. Dahil hindi basta-basta ang haharapin nyo sa oras na pumayag ang sumama kayo sa akin pabalik. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo na nakapagmana ng isang malaking kumpanya ang ama ni Ellie, hindi ba? Ngayon lang namin nalaman na may anak siya. Kung nalaman lang namin ng mas maaga, ay hinanap sana namin kayo kaagad. Ngunit huli na. Napailing si Ella sa narinig. Pero bakit ikaw ang nandito? Anak ito ni Mino. Dapat siya ang nandito, Mash. Gustuin man niya eh. 8 taon na siyang humimlay, Ella. Nauna pa siyang nawala bago dumating si Ellie. Magtiwala ka sa akin. Sa isang car accident siya binawian nang nagmamadali siyang magtungo sa inyo, Ella. Hindi nakasagot si Ella,
Buong akala niya ay tuluyan ng inabandona ng ama ni Ellie ang anak nito. Kung iyong mamarapatin, nais kong dalhin kayo sa aming mundo. Ito na ang pagkakataon mo, Ella, upang maialis si Ellie sa ganitong antas ng pamumuhay. Paulit-ulit na nag-echo sa utak ni Ella ang mga sinabi ni Mash habang naglalakad sila patungo sa iskinita ng kanilang tinutuluyan. Wala siyang binigay na sagot sa lalaki at alam naman niyang hindi ito titigil o aalis hanggat hindi niya ito pinahihintulutan o pinagbibigyan sa gusto. Ngunit tila sumasang-ayon ang kapalaran kay Mash nung araw na yon. Bago pa man sila tuluyang makarating sa lugar nila ay kitang-kita na sa malayo ang napakakapal na usok. Ang mga tao ay nagiiyakan at nagpapanik habang kanya-kanyang takbo habang buhat ang kanilang kaunting mga gamit at mga balde ng tubig. Anong nangyayari? Sigaw ni Ella nang makasalubong nito si Carding na pawis na tumutulong sa pagbubuhat ng mga balde ng tubig. May sunog! May nakaligtaang kala na nagdulot ng sunog, eksaktong kapitbahay nyo, Ella. Huwag ka na magtangka ng puntahan ng bahay nyo. Dahil nang mamataan ko ito, abo na lang ang natira. Sobrang laki na ng sunog at hindi makapasok ang mga bumbero. Nanlumo si Ella na agad na pinuntahan ng bumbero upang ituro ang daan na pwede nilang pasukin. Sa huli ay tama nga si Carding. Ultimo nga abo ay parang wala nang natira sa kanilang bahay at nauwi sila sa evacuation. Simula noon ay walang binanggit si Mash na kahit na ano nang mapansin ang pagkatuliro ni Ella. Pakiramdam niya yumaayon sa kanya ang mundo, ngunit hindi niya pwedeng ipilit ang gusto. Mash, tawag ni Ella na naiiyak na lamang habang nakatingin kay Ellie na muling nakatulog kakaiyak dahil wala na silang bahay. Agad siyang dinaluhan ng lalaki na kinulong sa mga yakap nito habang hinahaplos ang likod. Nandito lang ako, Ella. Hindi ko kayo iiwan. Sagot niya. Pumapayag na ako, Mash. Para kay Ellie. Pumapayag na ako. Hindi alam ni Mash kung ikatutuwa niya ba na nakasama nito si Ella at Ellie sa pag-uwi sa kanila dahil isa lang ang ibig sabihin nun. Tapos na siya sa mission niya kina Ella. Ngunit nang makita kung gaano umiyak ang ina at ama nito sa tuwa nang masilayan si Ellie, ay gano'n na lamang ang paglambot ng puso ni Mash. Hindi rin alam ni Ella ang magiging reaksyon nang lapitan siya ni Doña Mila na puno ng pasasalamat at paumanhin dahil ngayon lamang sila natagpuan. Masaya po akong palakihin si Ellie. Sagot na lamang niya. Hindi na nga siya nagkaroon pa ng pagkakataon na makausap ang anak dahil sabik na sabik ang lolo at lola nito sa kanya. Agad dinala si Ellie patungong mall para bilhan ng kahit na anong gustong ipabili. Hindi na sumama pa si Ella dahil gusto niyang makabawi ng oras na nawala ang mga ito sa kanilang apo. Sinabihan din siyang mamalagi sa mansyon at doon na tumira kasama si Ellie. Are you okay? Napalingon si Ella sa boses na kanyang narinig. Doon ay nakita niya si Mash bagong ligo at napakagwapo sa suot nitong pambahay lang naman. Doon niya lang napagtanto na sobrang pala ng binata. Nagwagapuhan siya rito dati na halos basahan lang ang suot. Ngunit hindi niya inakala na mas may ikagagwapo pa pala ito. Nanlalagkit lang. Sagot naman niya dahil suot pa rin niya ang dress na bigay ni Mash. Oo nga pala, maglinis ka muna ng katawan. Suotin mo muna ang damit ko. Wala kasing extra dito dahil hindi naman madalas ang bisita. Ayaw ko rin mangialam sa damitan ni Mama. Tango lamang ang sinagot ni Ella bago sumunod kay Mash. Nang nasa banyo ay halos malula si Ella sa laki nito. Grabe, kahit yata 3 bahay namin ang ipasok sa banyo dito ay kakasya. Manghanyang bulong sa sarili na hindi maiwasang kalikuti ng mga faucet. Lumabas si Ella na malaki ang ginhawa sa katawan habang suot ang boxer at t-shirt ni Mash na halos naging dress niya na. Naabutan niya pa ito na naghihintay sa kanya sa labas mismo ng banyo. Anong ginagawa mo dyan, Mash? Hinihintay ka lang. Medyo matagal ka kasi ngayon kumpara sa normal mong ligo. Napakamot na lamang ng ulo si Ella. Pasensya na. Hindi ko kasi alam kung paano gumagana ang shower nyo. Wala namang kasing ganun sa squatter eh. Mahinang natawa si Mash na ikinapula ng pisngi ni Ella. Tila may masamang ihip na naman hangin dahil paghakbang nito ay bigla na lamang siyang nadulas. Nasalo naman siya ni Mash na nawalan din ng balanse.
Napapikit na lamang siya nang maramdaman ng pagtama sa sahig. Medyo masakit, pero dahil napigilan ay hindi naman gaanong malakas ang impact. Ngunit hindi yun ang napansin ni Ella. Mas napansin niya si Mash na nanlalaki ang mata habang nasa ibabaw niya. Nagpanik bigla ang loob-loob ni Ella. "Mash?" Tawag niya nang hindi ito gumalaw. Ella, Halos pabulong ding tanong ni Mash na hindi pa rin inaalis ang pagkatitig sa kanya. Napalunok na lamang siya nang mapansin na tila walang plano si Mash na tumayo. Unti-unti siyang nalunod sa mga tingin nito hanggang sa unti-unti nitong nilapit ang kanyang muka. Sumisigaw si Ella sa kanyang isipan. Nagdadalawang isip kung itutulak ba niya si Mash o hindi. Hanggang sa naramdaman na lamang nito ang malakas na kuryente na dumaloy sa kanyang sistema nang maglapat ang kanilang mga labi sa isa't isa. Napapikit na lamang siya habang dinarama ang marahan at masuyong paraan ng paghalik ni Mash. Sorry!" Sigaw ni Ella na tila natauhan matapos malakas na itulak si Mash, dahilan para gumulong ito sa kanyang gilid. Agad siyang tumayo at inalalayan ng lalaki na umupo naman sa sahig. Tulala at tila iniisip kung ano ang nangyari. "Pasensya ka na talaga, hindi ko sinasadya." Paumanhin muli ni Ella. no, I'm sorry. Halos pabulong na lamang ni Mash na sinundan ng tingin si Ella na nagpapanik na bumalik sa banyo. Ramdam ni Mash ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, ngunit kalaunan ay sinampal na lamang niya ang sarili. Nanay yun ang anak ng kuya mo, Mash. Ayusin mong buhay mo. Simula nung araw na yon ay parang meron silang silent mutual agreement na hindi nababanggitin yun kailanpaman. Madalas ay silang dalawa lang ang magkasama dahil palaging nasa labas si Ellie kasama ang Don at Donya. Mula sa drug racing, high-end bar, shopping, grocery, lahat na yata ng pwedeng ipakita ni Mash tungkol sa buhay niya ay ginawa niya na. Ngayon ay suot ni Ella ang puting short at puting polo na binili ni Mash para sa kanya. Pupunta sila sa isang golf course ngayon para i-thrive mag-golfing. Pagkababa ng hagdan ay naroon na si Mash na napakalakas ng dating sa suot nitong puting pantalon at plain white polo. Ready? Tanong ni Mash. Tumango na lamang si Ella na malaki ang ngiti sa labi. Ang hirap naman, magiging alalay mo na lang ako. Natawa si Mash sa kaginulo ang kanyang buhok. Kung ganun, ang ganda naman ng alalay ko. Isa ito sa mga napansin ni Ella matapos ang nangyari sa kanila malapit sa banyo. Naging sweet si Mash sa kanya. Mapasalita man o kilos. Kakaiba ang inaakto ng lalaki at napapabilis no ng tibok ng kanyang puso. Hindi mo ako madadaan sa ganyan, Mash. Barako kaya ako. Isang haplos sa pisngi ang nagpalusaw sa damdamin ni Ella. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, Ella. Mamaya ay sasamahan mo ko. Bibili kita ng dress para sa party ni Mama mamaya. Ngunit lahat ng pag-iwas ni Ella sa pinapakita ng binata ay may hangganan ng lahat. Nang matagpuan niya ang sarili sa tabi ni Mash, kapwa walang saplot at doon ay siya ay tila natauhan. Masakit ang kanyang katawan at ang kanyang ulo matapos ganapin ang napaka-engranding party para sa birthday ni Doña Mila kinagabihan. Naparami sila ng inom sa gabing yun. Kitang-kita niya pa ang bakas ng pulang mantsa sa kama at doon ay tuluyan na siyang natahimik na naiyak. Sa oras na magising si Mash ay malalaman nito ang kasinungalingan niya. Ayaw niyang dumating sa puntong itataboy siya nito kaya kusa na siyang aalis. Dali-dali siyang nagbihis at nag-impake ng kaunting gamit. May pera pa naman siya na binigay sa kanya ni Mash na sapat na yon para magpakalayo-layo. Patawad anak. Bulong ni Ella kay Ellie matapos itong sulyapan saglit. Pigil ni Ella ang pag-iyak habang tinitingnan niya ito bago ito pumanik pabalik sa kwarto ni Mash. Patawarin mo ako, Mash. Bulong nito bago iniwan ang sobre na naglalaman ng sulat. Bago tuluyang umalis ay humalik ito sa noo ng lalaki. Iniibig kita. Pagkagising ng binata ay napansin niyang wala ng tao sa kanyang tabi. Napabangon siya bigla. Kaagad niyang napansin ang pulang mantsa sa kama na ikinakunot niya ng noo. Hindi pa man napoproseso sa kanyang utak ang lahat, ay dali-dali na siyang tumayo nang marinig ang malalakas na palahaw ni Ellie sa labas. Naabutan niya itong umiiyak
habang hawak ang isang sulat. Pinapatahan ito ng mga katulong. Anong nangyayari? Ellie, bakit ka umiiyak? Tito Mash, si Nainay. Iniwan po ko ni Nainay. Sabi niya, sulat, iwan niya daw po ako. Hanapin mo po si Nainay, Tito Mash. Tinamaan ng malakas na kaba si Mash. Agad siyang pumasok muli sa kwarto at doon niya namataan ng isang sobre na kapareho ng hawak ni Ellie. Mash, kung nababasa mo to, marahil ay nakalayo na ako. Pakiusap, huwag mo na akong hanapin. Kung maaari ay kalimutan mo na ako. Hindi na kaya ng konsensya ko, Mash. Hindi akong tunay na ina ni Ellie. Si Elisa ang hinahanap mo na namatay ilang araw matapos maipanganak si Ellie. Inihabilin nito sa akin ng bata. Napakarami ko pang nais sabihin ngunit wala na akong panahon pa. Mash, iniibig kita. Paalam. Hanggang sa muli. Cinderella Fernandez. No, Ella! You're not going anywhere! Dali-dali siyang nagbihis at kaagad na tinungo ang kanilang detective headquarters. Naglipon ang lahat ng magagaling niyang kasamahan para hanapin si Ella. I demand everyone to search Cinderella Fernandez. At hindi siya nagkamali ng nilapitan dahil 3 araw matapos ang pagkawala nito ay agad nilang natagpuan si Ella sa isang malayong isla. Sa dinami-dami ng pupuntahan mo, Ella, dito pa talaga sa islang to. Banda ko dito. Komento ni Mash nang makita ang resulta. Wala siyang oras na sinayang. Dala ang fake ID at face mask nito. Agad siyang nagtungo sa isla sa kayang small yacht na pagmamay-ari niya. Isang mangingisdang lokal na kanyang binayaran ang nagturo kung nasaan si Ella na kaagad niyang nakita. Galing lang ito sa laot. Ngayon ay meron lamang siyang 2 oras para kumbinsihin itong sumama dahil matitiktikan siya kaagad kung lalagpas pa siya ron. Hindi na siya nagsayang ng oras pa. Dali-dali niyang pinuntahan si Ella na gulat sa biglaang pagsulpot niya. Kung hindi ka kargador, mangingisda ka. Ginagawa kitang prinsesa pero tinatakbuhan mo ko. Nanlalaki ang mga mata ni Ella na nabitawan ng lambat. Mash? Oo, ako nga. Wala na akong oras para magpaliwanag. Kaya halika na at iuwi na kita, Ella. Agad niyang hinila sa braso si Ella ngunit nagpumiglas ito. Mash! Teka lang, ano ba? Hindi mo ba nabasa ang sulat ko? Aligaga siyang nilingon ni Mash. Nabasa. Kaya nga ako nandito kasi nabasa ko, Ella. How dare you confess then leave me afterwards? Hindi yun ang point, Mash. Yun ang point, Ella. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat sa Panginoon na hindi ikaw ang tunay na ina ni Ellie. Ibig sabihin lang nun, hindi ko pinagtataksilan ng kuya ko. Kaya walang dahilan para hindi kita iuwi ngayon. Pero niloko kita, Mash. At ganun din ako. Nung nagpanggap akong may amnesia, Ella. Wala akong karapatang magalit sa'yo dahil tulad ko, may rason ka rin. Please, love. Please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Saka na tayo mag-usap pagbalik natin sa bahay. Muli ay hinatak siya ni Mash, ngunit siya rin ang pagpupumiglas niya. Ano ba? Bakit ka ba nagmamadali? Isang malakas na pito ang pumutol sa nais sanang sabihin ni Mash, kaya wala na siyang nagawa kundi mapamura. Binuhat niya si Ella na parang sako, saka tumakbo pabalik sa kanyang yate. Hoy! Ibaba mo nga ako! Please, huwag ka munang magpumiglas dahil makukulong tayong dalawa. Ang galing mo kasing pumili ng isla eh. Pagkasampa sa yate ay kaagad iyong pinaandar ng kasama ni Mash. Doon ay namukaan ito ni Ella. Iyon ang doktor na tumingin kay Mash. Dok? Sigaw niya ngunit pinagkibit-balikat lamang siya nito. Hingal na hingal si Mash na napasalampak na lamang. Inis na inis naman si Ella sa kanya na handa na sana siyang singhalan nang bigla siyang kabigin nito sa malalim na halik dahilan para manahimik na lamang siya. Hindi siya makapalag dahil napakabilis ng nangyayari. Marry me, Ella. Nanlaki naman ang mata ni Ella at nangingilid na ang mga luha. Nagpanggap ka lang na may amnesia, Mash. Tapos, tagapagmana ka pala. Pagkatapos mo akong iwi at ikama, ngayon naman sasabihin mong pakakasalan mo ko. Hindi ka ba nahihibang, Mash? Sa mga sandaling na yon ay tuluyan na siyang umiyak. Agad na nilabas ni Mash ang singsing na binili niya sa unang pagkakataon na lumabas sila kasama si Ellie. Hindi Halos 1 taon na kaya tayo magka-live-in.
Sige na, Ella. Wala ka ng choice. Malalagpasan ko na ang kalendaryo. Whether you like it or not, pakakasalan mo ko. Nilaman na kita kaya akin ka na forever. Mapang-asar na sagot ni Mash. Nakatanggap ito ng malakas na hampas mula kay Ella na walang nagawa kundi isuot ang singsing bago nila muling inangkin ang isa't isa sa pamamagitan ng halik. Pagkarating sa mansyon ay agad siyang sinalubong ni Ellie na ilang araw nang mugto ang mga mata. Isang mahigpit na yakap ang iginawad niya dito. Patawad anak, hindi na uulitin ni Nainay. Kalaunan ay nauwi sa pag-iisang dibdib sila Ella at Mash na kanila pang pinagtalunan ng petsa. Matapos ang kasal ay kaagad na inayos ang papeles ni Ellie upang maging ganap na anak nila ito. May taytay na ako? Nakangiting sambit ng bata na bakas ang pagkasabik pagkalabas nila ng office ng kanilang lawyer. Ako yun. Nagagalak ding sagot ni Mash, saka ito binuhat at sabay silang natawa. Napapangiti na lamang din si Ella na nooy kabuwanan na. Hindi nga nagbibiro si Mash sa sinabi niyang nilaman na niya ito. Maya-maya ay nahinto si Ella nang maramdaman ang pangingirot ng kanyang tiyan. Natigil naman pareho si Mash at Ellie nang hawakan ni Ella ang braso ng kanyang asawa. Ayos ka lang ba? Parang kahapon pa yung pananakit ng tiyan mo ah. At doon ay naramdaman na lamang ni Ella ang pag-apaw ng tubig mula sa kanyang maternity dress kasabay ng matinding pagkirot. Manganganak na yata ako, Mash! Ha? Sandali lang! Huwag mo na! Tarantang sambit ni Mash na dali-daling binaba si Ellie at inalalayan nito upang makasakay sa sasakyan. Taytay! Bilis! Bilis oh! Lalabas na ang kapatid ko! Tarantaring sigaw ni Ellie na lalong nagpataranta kay Mash. Wait lang! Huwag mo muna ilabas, mahal! Naiiling na lamang si Ella. Hindi ko naman maiaatras, Mash! Hindi naging matagal ang proseso kay Ella. Wala pang ang kalahating araw ay isinilang nito ang kambal na anak nila ni Mash na nagdulot din ng walang sisidlang saya kay Mash. Pumasok ito sa kwarto ni Ella dala ang isang bouquet ng rosas at basket ng prutas. Naabutan niya roon si Ella na katabi ang kambal na anak at pinagmamasda ng mga ito. Nandito na si Daddy. Bulong ni Ella sa kanyang mga anak na nahihimbing sa pagtulog. Agad naman siyang nilapitan ni Mash na tuluyan ng naluha sa nasaksihan. Agad siyang humalik kay Ella sa kamarahang hinaplos ang pisngi ng kanyang kambal na anak. Thank you so much, love. Bulong nito. Para saan? Tanong ni Ella sa kanya. Sa pagpili sa akin. Sambit naman ni Mash sa kamasuyong hinalikan si Ella sa kanyang pisngi. Thank you din dahil hinanap mo kami ni Ellie. Mahal na mahal kita, Ella. Tumingin si Ella sa kanyang mga mata bago nagpakawala ng isang matamis na ngiti. Mahal na mahal din kita, asawa ko. Ilang araw matapos magpagaling sa ospital ay masaya silang nakauwi sa kanilang bahay. Welcome home, aking mga kapatid! Bati ni Ella nang makita ang dalawang sanggol. Hindi naman maitago ng Don at Donya ang sayang nararamdaman dahil sa wakas ay nadagdagan na ang kanilang apo. Masayang-masaya naman ang mag-asawa habang pinagmamasda ng kanilang munting pamilya dahil sa wakas ay magkakasama na sila. At dito na po nagtatapos ang bagong kabanata ng ating kwento. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga bagong kwentong ibabahagi namin sa inyo. Muli, ito po ang Best Romance Novels. Marami pong salamat.